Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng aking mga kapatid at mga kamusliman sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, isipin lang ninyo kung tama ang sasabihin ko. Well, nagkaroon tayo ng pasabog dyan sa Davao. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, naiinda ang mga kalaban, ang mga terorista. Kung yan ay talagang terorista ang gumawa. Ika pa nga mga kapatid ng napanood ko sa FB, merong publish si Mar Rojas sometimes. Na sinabi niya kung siya daw ang mananalo, tahimik ang Pilipinas. O talagang magiging tahimik. Bakit hindi magiging tahimik? Isipin ninyo ang katahimikan, mga kapatid. Isipin nyo kulungan, National Bureau of Jail. National na, yun ang pinaka, ika nga kung saan nakalagak ang mga masasamang tao sa Pilipinas, kung saan nakalagak ang mga masasamang tao na dapat, instead na sila ay tumino, lumalabas doon pa, nanggagaling yung mga malulupit, yung mga kinilukilong mga droga, mga kung saan, at nagpapalabas pa sila ng mga kriminal para kung may papatayin silang tao, whatever. Isipin yan, isipin niya mga kapatid. Tahimik, tapos all of the sudden, maririnig natin, sila-sila, sila-sila, sa politiko mismo, sila-sila yung mga kasama ng mga yellow tag, kung tawagin pa, mga yellow color, yun ang Rojas hindi ba? Tapos Department of Justice natin, si Laila de Lima, mapapansin ninyo, huli na, tumatanggi pa, labas-masok doon sa kulungan, para mangolekta. At lahat ng mga drug lord, kilala, magkakasama, pati yun na police ngayon, convicted pa pala siya. Samantalang, ano ang sitwasyon natin ngayon? Na pinalalabas ng ibang mga tagasunod ng mga yellow tag, bakit sa Davao sabi nila safety? Pagkatapos may sumabog. Nako, para makita ng buong mundo kung gaano na kalupit ang nangyayari sa Pilipinas. Gaano na katigas ang ulo. Malalim na ang ugat natin, mga kapatid. Napakalalim na. Hindi na kayang siwatain. Maraming mamamatay. Katulad na nagaganap ngayon. Maraming namamatay. Maraming nagiging problema. Paano nagkakaroon ng problema? Kasi sa unang panahon, mga kapatid, nung wala pa si Duterte, yung mismong gobyerno natin ang nagiging promotor sa kalukuhan. Yan ang nangyayari. Hanggang ngayon, bitbit natin, minamana natin ang problema na yan. Hanggang doon sa paglilibing ng kay Marcos, isipin nyo mga kapatid, bakit nagkaroon ng pagsabog dyan sa Davao na yan? Ano ang dahilan? At bakit ngayon pang nangyari sa panahon ni Duterte? Na samantalang sa una, wala namang ganyan. At sasabihin natin ngayon, sasabihin ng mga hindi na ayaw nila ng kaligtasan, sasabihin nila na ligtas. Akala ko ba ligtas ang Davao? Bakit hindi? Bakit nagsumabog? So ngayon, isipin na lang ninyo mga kapatid, yun ay isang signales na nagpapakita sila na itigil mo, Duterte, ang mga ginagawa mo laban sa mga kasamaan. Yan po ang meaning yan Yan ang pinaka-meaning na kung bakit sila nagpasabog dyan. Yan ang pinakakahulugan yan. Kaya naman mapapansin ninyo mga kapatid hanggang dito, ngayon sa Maynila, nagpasabi pa sila, huwag po kayo maniwala dyan. Yan ay mga sistema lang po yan, na kunwari dito. Kasi bakit? Humahanap sila ng mga kakampi. Ang kakampi nila, yung mga drug lord na yan, na nagsasabi na mamomondo sila para gumawa ng kasamaan. Kaya naman napakahirap ng sitwasyon ng ating mahal na presidente. Napakabigat ng sitwasyon ng ating mahal na presidente. Kung hindi tayo magtutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo na katulad ng ginagawa ko, na simpleng-simple lang, sabihin natin sa mga kapwa natin Pilipino, mga minamahal ko mga Pilipino, huwag tayong bibitaw. Yan ang naging, bakit itong si Erap nung panahon niya bumaba sa kanyang pwesto? Ano ba ang naging dahilan? Nakita kasi nila na magkakaroon ng malaking gulo ang Pilipinas. Hindi palagay ko nung time na yun, hindi pa yun, kumbaga hindi pa luto. Ngayon hindi, lalaban talaga Lalaban ang gobyerno natin. So magpasalamat tayo merong mga ganitong tao na magmamalasakit sa atin. Mga minamahal ko mga kapatid, simple lang po ang gusto kong mangyari, ang gusto ko sabihin sa inyo. Isipin po ninyo kung tama. Ano ba ang gusto ninyo? Manahimik tayo? Sa totoo talagang tahimik? O mananahimik tayo na hindi natin alam kumakalat na o lahat na mismo kahit na kapitbahay natin na maaaring yung bahay mo ngayon ikaw na nakikinig, alam mo na kasama ka sa mga problema na
kung saan inaayos ng ating gobyerno. Ano ang gusto ninyo mangyari, mga kapatid? Ano ang isipin ninyo? Maniniwala ba kayo sa sinasabi ng Dilima na wala siyang alam sa mga kalokohang nagaganap? Kung ano yung mga binibintang sa kanya? Maniniwala ba ho kayo dyan? At maniniwala ba kayo na walang alam yung Rojas sa mga ganung bagay? Dalawang bagay ang problema natin sa bansa natin. Drugs at terorismo. At ito po ang paghahandaan natin. So hindi pa lang yan, maaring marami pang mangyari. Wag naman. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah manahimik tayo, dahan-dahan masugpo ito at magamot ang problema natin para pagdating ng panahon ng aking mga apo, ng aking mga anak, ng mga aking mga apo at mga apo rin ninyo, insyaallah alam na nila kung paano didepensahan ang kanilang sarili, alam nila kung paano at sinong papanigan nila at alam nila kung sinong iuupo. Huwag po tayo maniniwala dyan sa mga sinasabi ng yung mga kumukontra sa mga kabutihan bawat isa sa atin. Pasensya na po kayo, medyo mahaba ang aking salita. Hindi ko alam kasi wala akong magulo ang sitwasyon. Ang gusto ko lang, magbigay ako ng konting inspirasyon sa mga kapatid natin na mga Pilipino na huwag po tayong bibitaw. Magtulungan po tayo. Sa papaanong paraan, manahimik na lang tayo kung pwede. Huwag na tayo magbigay pa ng mga negatibo, ng mga salita, laban sa kung ano ang nangyayari. Instead, magdasal ho tayo sa bawat isa sa atin, magdasal tayo, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na insyaallah bumuti rin to kung kailan man tatagal o gano'n man kahaba ang labanan na ito. Yun lamang po, wala na pong iba, mga minamahal ko mga kapatid. Maganda pong hapon sa inyong lahat at huwag po kayong papayag, mga minamahal ko mga kapatid, huwag po kayong papayag na kung nari Muslim ako, Kristiyano ka, hindi ganoon, walang ganoon, walang relihiyon dito mga kapatid. Huwag po tayong papayag na ang relihiyon na maging dahilan ng ating pagkahati-hati. Pilipino ko, sa ilalim ng Republika ng Bansa Pilipinas. Mahalin natin ang presidente natin, mahalin natin ang ating gobyerno, sumunod tayo sa batas. Lahat tayo. Kinakailangan natin ang katahimikan. Sino bang gustong may kaguluhan? Sino bang gustong sumabog dyan? Sino bang may gustong may magkamatayan dyan? Kahit sinong matinong tao, hindi mag-iisip ng ganon. Kaya lang wala tayong magagawa eh. Kung hindi magkakaroon ng ganyan, kung hindi magkakaroon ng ganitong sitwasyon, hindi natin makikita kung ano ang talagang kalagayan ng bansa natin. Ito po ang kalagayan ng bansa natin. Talagang magulo po tayo ngayon. Kaya po mag-iingat lang po kayo kung saan po kayo pupunta at maging bantayan po ninyo ang bawat galaw ng mga tao. Kung may nakikita na kayo na hindi maganda, sabihin na po ninyo. I-report na po ninyo. Para na sa gano'n makatulong po kayo. Kahit na gano'n na, may text naman tayo, may tawag tayo, 991. Marami tayong mga call center dyan na pwede natin hinyan o sumbungan na kung ano man ang problema natin. Yan lang po ang pinaka-the-best niyan. Pero kung sasabihin mo, yung Davao, tahimik, pagkatapos bakit may sumabog, alalahanin po ninyo, ang bigat ng kalaban ng tao. Kung hindi natin sila susuportan by moral support like this, mabihirapan po siya. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, maganda pong hapon sa inyong lahat. Inuulit ko po sa inyo, pasensya na po kayo kung ano man ang nasabi kong hindi maganda sa bawat isa sa inyo. Kung hindi nyo nagustuhan ang sinabi ko, patawarin niyo po ako. Ito po ay concern ko lang. Sa nakikita ko, hindi naman pwedeng hindi ako magsasalita. Bakit? Pilipino rin ako. Ako po'y parte ng bansang Pilipinas. Ako po ay Pilipino na umiikot sa buong Pilipinas para magsabi sa mga tao, kami mga Muslim is ganito. Hindi tinuro sa Islam ang kamalian. Hindi tinuro sa Islam ang lahat ng bagay na yan. Kaya kung ano man ang nagaganap na pagsabog kung Abu Sayyaf man yan, insyaallah, maubos na ang lahat ng masasama sa Pilipinas. Yan lang po. Wala na po akong ibang gusto sabihin pa. Kung meron man, sa susunod lang uli. Marami pong salamat sa inyo lahat at pasensya na po kayo. Huwag na po tayong sumausaw pa. Manahimik na lang po tayo. Tulungan po natin ang pagsisikap ng ating mahal na presidente kung paano manahimik ang ating bansa. Yun lamang po. Wala na pong iba. Maganda pong hapon sa inyo at marami pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa aking mga kapatirang mga kamusliman at kapayapaan sa bawat mga Pilipino magmula norte hanggang south at lahat ng mga tao sa bansang ito. Maganda pong hapon sa inyo o magandang gabi. Marami pong salamat. Thank you very much.